Nasubukan niyo na bang gumawa ng ganitong klaseng merienda na ang gamit ay saging na saba? Nako, kung hindi pa, tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap ng pinakro. Tara, simulan na natin. Kakaiba to pero masarap. Dito nga pala sa ating recipe ay kakailanganin natin na medyo may pagkahilaw-hilaw ng konti ng ating saba. Pero wag naman masyado talagang matigas. Dito nga pala ay wala muna tayong eksaktong measurement kasi nakadepende yan kung gaano karami ang gusto ninyo. Pero ako bumili ako ng 1 kilong saba. At kapag ganitong klase yung pagbabalat natin ng ating saba ay mas madali para sa akin. Pero guys, kung meron kayong ibang mas madali pang paraan sa pagbalat ng ating saba, ay paki-comment naman sa comment box section. Sa traditional na nga pala na paghihiwa ng ating saba dito ay pahaba dapat. Hinati ko lang ito sa 4. Again, nasa sa inyo na rin yan kung anong klaseng hiwa ng gusto ninyo. Pwedeng square, pabilog, kung saan kayo masaya, sundin nyo ang inyong puso. After natin ito mahiwa, i-transfer natin ito sa bowl at hugasan lang ng 1 beses. At alam niyo ba guys, ang dami-dami talaga natin makukuhang benefits dito sa saging na saba. Yes, kaya naman kapag umuwi ako sa Pilipinas, I'll make sure na talaga namang kumakain ako ng saging na saba. Kahit anong luto, mapanilaga man yan or binoil lang sa tubig at nakakainin natin sa umaga. Naku, super sarap pa. At kung nagsasawa naman kayo sa mga nilagang saba, ay pwedeng nyo itong gawin kasi napakadali lang talaga at 3 ingredients lang ay makakagawa na tayo ng napakasarap na merienda. Saba, gata, at asukal. Again guys, yung ating pampatamis ay depende na yan sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. Kung wala naman kayong asukal na segunda or puti, pwede tayong gumamit ng condensed milk, mas magiging creamy pa yung ating merienda. At sa pagluto naman ito, naku, napakadali lang. Wala pa yatang 20 minutes na kapagluto na ako ng ating napakasarap na merienda. Pinakuluan ko lang ito hanggang sa talaga namang lumambot lang yung ating saba. Kaya naman ang gata natin ay aga-agapay lang at dapat ang consistency nito ay medyo may pagkatuyo ng konti. Again, depende na rin yan sa inyo kung gusto nyo may mga sabaw-sabaw ng konti. Pero ako gusto ko yung ganitong klaseng consistency. At kung kayo naman ay naghahanap pa na mangunguya maliban dito sa saba, pwede tayong malagay ng ube halaya or pwede din tayong magluto ng sago, o di ba? At kung kayo naman ay medyo may nararamdaman na at ayaw nyo gumamit ng asukal or condensed milk, pwede tayong mag-substitute or gumamit ng 0 calories na sugar. Aba, syempre, bago tayo mag-tikiman portion, ayun na pala, kumakain na pala ako dito. Ang tanong ni Mama Shirley, anong klaseng saging ang ginamit natin dito sa paggawa ng ating napakasarap na merienda? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Dumilim na ang ating video. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!